Mahina po ang pressure ng tubig. Ito po ang kadalasang problema kapag tumaas na ang bilang ng gumagamit ng tubig. Lalo na't may mga okasyon na tumataas ang pangangailangan ng tubig. Kaya gagawan po natin ang paraan upang mapalakas po natin ang pressure ng tubig. Simulan na po natin mga kabayan na bigyan ng solusyon ang mahinang pressure ng tubig. Tayo na po, simulan na po natin ang ating proyekto. Gagamit po tayo ng plastic container na tulad nito. Hindi na po tayo bumili ng stainless na container kasi mahal po. Ang ginamit na lamang po natin ay yung empty na container. Ang alam ko po, lalagyan ito ng chlorine. Ito na lang po ang ating ginamit at nilagyan na rin po natin ng butas. Hindi ko na lang po ipinakita sa inyo ang pagbubutas. Yan, nilagyan po natin ng ganyan. Pagkatapos, nag-install po tayo dito. Ito po ang float switch na pipigil o magsasara sa daloy ng tubig kapag puno na ang container. Pag umabot po hanggang dito ang tubig ay automatic po siyang titigil sa pagre-refill ng tubig. Ngayon po ang isusunod po nating ilalagay ay ito pong motor na ito. Ito po ang ating susunod na ilalagay. Isang 1/2 horsepower na motor. Ito po ngayon ang ating assemblein para maikabit po natin. Ang kabayan, assemble na po natin. Gagamit po tayo ng reducer na 1/3/4. 1 po ito. Ito po ay 3/4. Lagay na po natin mga kabayan. Kabit na po natin ang reducer na 1/3/4. Yan. Kapot na po natin. Higpitan na po natin gamit ang iyabi tubo na kapatid ng mga tubero. Tayo mag-overtie. Pwede na po yan. Ipwesto na po natin. Ilagyan po natin ng yung patente upang kung gusto po natin i-pull out ay mabilis po. Lagi nyo pong tatandaan na yung o-ring dapat laging nandito upang maiwasan po natin ang water leak. Naglagay din po tayo ng check valve. Ito po, nilagyan po natin ng check valve. Ang check valve po ang pipigil na bumalik ang tubig na ating nahigop. Ito pong check valve. Ngayon po ay naikabit na po natin ang tubo sa pagitan ng motor at reservoir. Ngayon po ay pagpatuloy po natin ang paglalagay ng tubo sa pagitan ng pressure tank at water pump. Dudugtungan po natin ito. Pero bago po natin gawin yon, linisin po na muna natin ang ating PVC. Para madikit po ang solvent. Ano po natin mga kabayan. Ngayon, kunin po natin ang ating pressure tank para ilagay na po natin. Para po matansya natin kung gaano kataas at kahaba ang gagamitin nating PVC pipe. Ito po ang ating pressure tank. Nilagyan na rin po natin ng gauge at saka pressure switch. Nilagyan na rin po natin sa ilalim ng drain. Ito po ang drain. Ngayon po ay ilalagay na po natin. Pwesto na po natin mga kabayan. Dito po natin ilalagay. Yan, pag ganyan po ang pwesto. Ganito pala. Ganito po ang pwesto. Ganyan po ang magiging pwesto niya. Yan. Lagyan po natin ng mga kalang sapa.
Ang ating pong pressure tank ay may kapasidad na 21 gallon at nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Maliit lang pong pressure tank ang ating inilagay. Dahil po ito ay bahay bakasyonan lang at kadalasang walang tao. Ngayon po mga kabayan, ay nakabit na po natin. Ngayon po ay susukatin po natin. Gagamit po tayo ng adapter para dito. Putol na po natin. Ang sukat po ng ating adapter ay 3/4 at ang ating reducer naman po ay 1 to 3/4. Ngayon po mga kabayan, ilalagyan po natin ng elbow para idugtong sa pressure tank galing sa motor pump. Linisin po natin upang madali pong dumikit ang elbow. Ngayon po ay lagyan po natin ng solvent. Dugtong na po natin ang elbow mga kabayan, kakapsat, kasangkayan. Yan po, naikabit na po natin ang elbow. Ngayon po ay susunod naman po natin ay ang tubo na magdudugtong sa pressure tank. Tsahin po natin mga kabayan. Mga kabayan, naputol na po natin ang tubo na ating idudugtong. Ngayon po ay linisin po natin sa pamamagitan ng papel de liha. Makatutulong po ito upang maging madikit ang PVC pipe sa pagkakadikit sa mga fittings. Yan po, nailagay na po natin mga kabayan. Yan po, lalagyan po naman natin dito sa kabila. Ngayon po mga kabayan, ay assemblein po muna natin ang ating mga ilalagay upang mapadali po ang ating trabaho. Ngayon po mga kabayan, kakapsat, kasangkayan, na-assemble na po natin ang ating mga ilalagay na tubo. Ngayon po ay simulan na po nating ilagay. Isin po natin ang papel de liha. Lagyan po natin ng konting solvent. Pandagdag higpit po. Yan po, nailagay na po natin ang adapter na 3/4. Ngayon po ay isusunod naman po natin ay ang PVC pipe na may elbow na 3/4. Yan po. Yan. Yan po, ilalagay naman po natin ito. Ngayon po ay naputol na po natin ang PVC pipe na blue. Ngayon ay putulin po naman natin ang PPR na tubo. Dahil maglalagay po tayo dito ng T para ayusin po natin ang ating piping layout.
Ito po ang mangyayari niyan. Maglalagay po tayo dito ng tea upang maging mas maayos at mas magandang tingnan ang ating piping layout. Ngayon po ay idugtong na po natin ang ating tea at ang 3/4 to 1/2 reducer. Yan. Yan po natin. Tingnan po natin mga kabayan. Ito po ay ibababa po natin para matanggal ang mga tulo. Putulin na po natin ang tubong ito upang maayos po natin ang ating piping layout. Ngayon po mga kabayan, ay bubutasin po natin dito. Bubutasin po natin dito para dito po dadala ang kuryente. Parinahan po natin. Ngayon, nabutas na po natin mga kabayan. Ngayon po ang gagawin natin ay papasukan po natin ang wire para itap po dito. Ngayon po ay nabutasan na po natin. Lalagyan po natin dito ng outlet dito. Para dito po natin isasaksak ang supply ng motor. Bubutasin po natin dito mga kabayan para paglagyan ng outlet ng ating water pump. Ito po ang gagawin natin. Yan, ganyan. Gawin po natin. Subukan na po natin paandarin mga kabayan. Mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ipa-plug na po natin ang ating water pump para po matesting po natin. Makiusap po tayo sa ating kapatid na buksan ang gripo sa lababo. Raquel, pakibuksan mo nga ang gripo sa lababo kung malakas na ang pressure ng tubig. Kaya malakas ng tulo ng tubig. Lalo yang lalakas kung aabot sa 40 PSI ang pressure ng tubig. Sana po ay may natutunan naman po kayo na kahit na munting karunungan mula sa inyong abang lingkod na si Juan Masipag na hindi tinatawag. Ngayon ay inihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload ng mga video na kapaki-pakinabang, nakalilibang, at kapupulutan ng mumunting kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye-bye!